ka-antrop, good evening po sa ating lahat. Ayan, welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So, please po sa mga bago pa lang sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, road to 100,000 na po tayo. Ayan, paki-click naman please ang subscribe button. At huwag nyo na rin pong kalimutan ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod pa nating i-upload na video. So, ayan mga ka-antrop, may bago po pala akong YouTube channel, ang Anba Ilyu Vlogs. Ayan, pasuyo naman please, pa-subscribe na rin para sa mga ibang mga bagay-bagay na mga pinagkakabalahan natin sa buhay-buhay. So, ayan, may importante po akong reminder sa lahat po ng mga mag-i-start ng motor parts business or motor shop business. Lalong-lalo na po doon sa mga nag-iisip na kukuha or kumuha ng mekaniko, in-house mekaniko. So, ayan, may share po ako sa inyo kasi may nag-ano po sa atin, may nag-message po sa atin na medyo malungkot itong story ni ka-antrop natin dahil nga talagang sinumpa niya na ang motor shop business or motor parts business and accessories dahil sa kanyang experience. So, ano ba yung naging experience niya po? Wala po siyang, kumbaga, deeper knowledge about the motor shop business or motorcycle repair shop kung paano ito patakbuhin. So, kumuha po siya ng mekaniko. Although may basic naman siya, pero yung pag-operate talaga, yung pagpapatakbo, inasa niya po lahat sa mekaniko. Ngayon, ang ano nga nun, ang end, parang galit na siya. Galit na siya kapag narinig niya pa lang ang motor parts business and accessories or motor shop business, motorcycle repair shop dahil sa kanyang na-experience. Parang nagkaroon siya ng trauma. Ang nangyari po kasi nung nag-i-start siya, so maliit pa lang, may ano na siya kaagad, kumbaga may nakontrata na siya kaagad na mekaniko. So yung mekaniko na yun, so nagtrabaho po sa kanya. But the problem is, ang kanya pong talagang sinasabi ay niloko lang siya ng mekaniko at walang kwenta daw ang pag motor parts business and accessories with a motorcycle repair shop. Ayun, unang-una daw po, ayun sa sinali niya si mekaniko when it comes to pag PPO or purchase order. Since nga wala siyang masyadong knowledge about sa mga parts, sa mga pyesa, so hiningi niya yung kaalaman ng mekaniko para i-order yung mga dapat orderin. So hindi naman ganun kalakihan yung kanyang yung kanyang capital. So nung nakapag-order na sila, nakapag-purchase na and then nag-start na, ngayon ang kanila pang setup ng mekaniko ay dahil nga siya ay naghahabol talaga na magkaroon ng sariling mekaniko, kumbaga ibinigay niya lahat. May ibinigay na opportunity na ano ba tawag, privilege. Gusto pang kainin ng nakuha niya mekaniko ang pati siko niya. So, hindi siya, ang usapan nila, magme-mekaniko sa kanya, tutulungan siya sa pagpapatakbo ng kanyang business, tapos, hindi siya manghihingi ng labor, but the problem is, since nga po ay nag-start siya, later nyo na lang po napanood yung mga mga video, yung mga vlogs natin later on. So, sabi nga niya kung siguro, when he was kung napanood niya sana, nagkaroon siya ng at least kahit maliit na guide. So, ang nangyari po kasi sa ganung usapan nila, ngayon, lahat ay binibigay niya. So, sagot niya ang kuryente, mga tools, mga nagpabili sa kanya ang mekaniko ng mga tools. Tapos, may pa-wifi pa siya, may pa-lunch pa, at wala siyang party sa labor. Ngayon, later on, kagaya po ng palagi kong sinasabi sa inyo, magtatakbo yan ng mga months, ilang months po yan, magkakaroon kayo ng realization. Ang una-una niyang binanggit kung bakit niya nasabing niloko lang siya, kasi nga po, tulad niyan, seat cover. Sa seat cover ay sagot niya pa ang bala ng taker. So, magkano lang ang tubo sa tawag dito? Sa seat cover. Tapos, wala siyang parte sa labor. Tapos, sagot niya pa ang taker. Siya pa ang kuryente. Siyempre, yung hangin nun sa compressor. Ganon yung nangyari. Ngayon, nung sabi niya na parang nagkaroon ba siya ng realization after ng mga ilang months, doon na nagpakita daw ng ugali yung kanyang mekaniko. Kasi, aside from that, yung may nawawala din daw or nasisirang tools, so sagot niya pa rin, sagot niya lahat yung
mga pagpapalit nun. So, doon niya na-realize na parang ano lang siya, ano ba tawag dito sa Bisaya is parulos ng parulos. Parang abono lang siya ng abono para doon sa mga bagay-bagay na yun. Ang kinalabasin is parang lugi lang siya kasi siya ang nagbabayad ng kuryente, sagot niya. Sa mga bala ng tacker, sa mga kakailanganin like yung mga cutting disc, ganyan. Pag may bunutin, welding rod, sagot niya lahat. Tapos wala siyang parte sa labor. O diba, klarong-klaro naman na, sabi ko, klarong-klaro naman sir na na sobrang talo ka doon. Ibinigay mo ang lahat, nagpapa-lunch ka pa. Eh, syempre, magkano din yun? Tapos, pag nagsisimula ka, magkano lang naman ang kita din ng diba, ng shop. Ngayon, ang pinaka-problem niya doon at nagpapainit ng ulo niya po is kapag may mga customer na may dalang pyesa at ginawa doon sa kanilang shop, tapos wala siyang parte, ginamit yung mga tools niya, ginamit yung tacker, yun yung pinakainis niya, yung tacker, bala siya pa, wala siyang parte, galing sa labas ang seat cover, wala siyang parte, wala siyang kinita, ang kumita lang ang mekaniko. Ngayon, nung inopen up niya rin sa mekaniko niya, after how many months na ganun nga yung sitwasyon, doon na nagsimulang magpakita ng ugali ang kanyang mekaniko. Palagi na daw absent, palaging late, para bang pinaramdam daw sa kanya na hindi nagustuhan ng kanyang mekaniko yung gusto niyang pakiusap na gusto niya na sana na palagyan ng sariling ng kuryente yung mekaniko, na ang mekaniko na ang magbayad ng sariling kuryente, ano ba tawag doon, yung submeter. Tapos gusto niya yung mekaniko na lang din ang magbili ng sarili niyang bala ng tacker tapos ng mga tools. Ngayon, nung napag-usapan nila yon, nagsimula nang maging pala-absent, pala-late daw, tapos nag-a-attitude na at sinasagot na daw siya ng mas alam niya yung ginagawa niya kaysa sa kanya kasi mas may alam siya. Pinapamukha na sumanda lang siya doon sa mekaniko kaya siya nakapag-start. Yun yung gusto ko pong i-point out at yun po yung dapat tayo may matutunan sa ganung sitwasyon na before tayo. Dahil po ang motor shop, motor parts business ay komplikado po ito. So, mas maganda po dapat na ikaw mismo as owner, meron ka kahit at least basic knowledge about dito sa papasukin mo. Tulad yan, ang kanyang bukang bibig talaga, ang kanyang nasabi lang talaga ay niloko lang siya. Kasi simula nung gusto niya na sana ang mekaniko na lang ang bumili pag may nawawalang tools, may nasisira. Madalas po kasi yan sa totoo lang nawawala yung mga 12, yung mga maliliit. Lalo na pag mahilig yung maghiram-hiram, ayan, madalas yan dito nawawala, 12, 14, yung mga basic tools na mga kailan 17, lagi yan siya nawawala. Hindi mo rin kasi mabantayan minsan pag marami ng mga customers, tapos doon sa sitwasyon nila, hindi lang natin alam. Kasi ang sabi niya, baka daw inuuwi ng mekaniko niya, kasi hindi responsibilidad ng mekaniko yung kasi sagot niya. That's why yan po yung sinasabi ko na kapag masyado mong pinaburan, hindi nila pahalagahan yung trabaho nila. Halimbawa, tools, kung hindi i-charge sa kanila pag may nawala, sira, normal, pag nasira nila sa trabaho. Pero yung nawawala, hindi yan nila alagaan, bibilangin kung ilan. Dito kasi sa amin, kapag nawala, charge yun. Kasi dapat hindi siya mawala, masira, normal. Ibig sabihin na wala, pinabayaan, at the end of the day, hindi niligpit, hindi na bilang, hindi na inventory nila, hindi na nila check yung mga nila, tools, kaya nawala, or may nanghiram sa kanila, hindi na ibalik, kaya nawala, dapat charge yun. Pero pag nasira, okay lang. So, yun na yun nangyari. Nagsimula na maging pala absent, nagsimula ng palaging late, papasok na lang kung kailan papasok. Tapos palaging may sinasabi, palaging nagabalagbag na ang sinasabi sa kanya hanggang sa ayun nag-decide siya na isarado na lang yung kanyang shop kasi patay sindi na rin yung kanyang mekaniko. Nabuisip lang siya, nagsayang lang siya ng pera at ang talagang sinabi niya hindi na siya ulit papasok sa motor parts business and accessories. And then sabi ko nga sa kanya na medyo malila yung yung approach niya doon sa pagsisimula niya at doon sa business na pinasukan niya. Aminado naman din siya talaga na inasa niya lahat at ayun na nga ang kinalabasan. Kaya dapat po talaga pag nag-start, klaro po talaga pagdating sa ganyan, sa sa usapan sa labor. Kasi sa start ganun po talaga yun pero at the time goes by, mayroong pagbabago kasi darating yung mga pangangailangan, darating yung permit, marami nang darating.
Sa amin nga, hindi na ako nagpalit sa 80-20 namin, 80% sa mekaniko, 20% sa amin. Kahit na halos ako nang nag-shoulder ng permits at ng, ang kita ng shop, parang doon lang din. Sa permits na lang din na pupunta. So, hindi ko na siya binago kasi okay lang din naman. As long as na may konti at makover up niya yung expenses ng shop mismo. So, ang naging doon ni sir, sabi niya, hindi na siya uulit sa motor parts business kahit gusto niya ito dahil nakakatroma at lugi. Sabi niya pa sa dulo, walang kwenta. Pero actually, ang naging walang kwenta po doon, yung naging sistema po ni sir. Kaya ingat po kayo sa mga bibitawan yung kondisyon sa mga kukunin nyo pong mekaniko. Dapat, may mga bitawan kayo tingnan natin, baka magkaroon tayo ng adjustment yung mga ganun po. Huwag yung sobrang, kumbaga, binibigyan mo ng masyadong napakagandang mga promises para kang nagbigay ng sobrang promises na dahil nga mahirap maghanap ng mekaniko dahil kapag ganun aabusuhin ka rin po. Yung masyadong mong pinapakita na you cannot live without them, aabusuhin ka po. Yun tama lang, win-win situation and give and take lang because it takes two to tango naman din the shop and the mekaniko. So yun po yung ating learning na makuha dito, lesson na makuha po natin alamin natin yung ating papasukin, yung mga kondisyon na bibigay natin as an owner na mag-start ka ng motor shop business, at least the basic alam mo po para hindi lahat iaasa mo kasi ang sabi nga niya niloko lang daw siya. So, anong nangyari siguro, sinabi niya niloko dahil nga daming pinapurchase, ganun-ganon, tapos, ayun, parang abono lang pala siya, lugi lang siya kasi siya pang nagsusolder ng lahat, tapos at the end of the day, pinasaulian niya in lower price yung kanyang mga pyesa. Hindi naman sobrang dami pero pinatake all niya na lang din dahil nga sa lugi daw siya sa nangyari sa kanyang motor shop business and accessories. So, ayun, medyo sad ang kinahinatnan ng motor parts and motorcycle repair shop ni Sir So, sana may nakuha tayong aral doon sa story ni Sir na pinagdaanan niya at traumatic experience siya dito sa motor shop business and accessories. So, yun lang po sa mga baguhan. Ayan, comment po kayo kung meron po kayong gustong pag-usapan dito sa ating channel. Pa-subscribe na rin po at pindot na rin po yung notification bell para mag-pop up po sa inyo kapag may i-upload po akong bagong video. At ang Facebook page po natin ay Kaantrip Vlogs at ang atin pong bagong YouTube channel, pa-subscribe na rin po, Anbailio Vlogs. Pa-follow din po sa Facebook page po Anbailio Vlogs, Kaantrip Vlogs. Thank you, bye-bye, see you on my next video.